Kung lalaki ka pero wala kang paninindigan, disiplina o respeto sa sarili, hindi ka lalaki, isa kang pabigat. Sa panahong puno ng mga lalaking pakulkid, pabebe at mga nagkukunwaring maangas pero wala namang laman, kailangan ng mga lalaking may tunay na prinsipyo at matibay na pundasyon. Dahil kung ang lakas mo ay puro yabang lang pero wala kang disiplina, respeto at prinsipyo, basura yan. Hindi yan pagkalalaki. Dahil bilang tunay na lalaki, kailangan may backbone ang pagkalalaki mo. Hindi ka basta lalaki lang. May pundasyon ang pagkalalaki mo at yan ang kailangan mong matutunan sa video na ito. Ang 5 prinsipyo na dapat mayroon ng isang lalaki na gaya mo. Ngunit paalala lang, ang topic na ito ay para lang sa mga lalaki na may malasakit sa pagkalalaki nila. Kung isa kang bata na ginagawang biro lang ang salitang prinsipyo, this video is not for a kid like you. Kaya kung handa ka na, don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang ganitong content na may sense. Let's begin. Number 1. Unshakable integrity. A man's word must mean something. Ang salita mo, dapat may kasamang integridad yan. Hindi yung magbibitaw ka ng salita tapos kakalimutan mo lang. Hindi ka lalaki kung ganyan ka. Integrity means doing the right thing even when no one is looking. Kailangan totoo ka, tapat ka, at consistent ka sa mga salita at kilos mo. Hindi mo kailangang manlamang ng iba para lang umabante ka. Ang lalaking nagtataglay ng ganitong integridad, hindi yan tumatalikod sa prinsipyo at values na mayroon siya kahit bayaran pa siya ng tao. Hindi yan babalimbing kahit kalabanin pa niya ang buong mundo. Mayroon niyang pinanghahawakang salita sa buhay na hindi niya hahayaang madungisan ng sarili niyang mga kamay. Dahil kung wala kang integridad, isa ka lang mababang uri ng lalaki. Ngunit kung may integridad ka, gaya ng nabanggit ko, you will become a man others can trust, follow, and depend on. And that is real honor. Number 2. Ruthless accountability. A real man owns everything. Pinananagutan niyan lahat ng kilos niya, ng desisyon niya, ng salita niya, ng consequences niya, at maging mga kabiguan niya. Pinananagutan niya yan lahat. Hindi yan magtuturo ng daliri para lang may masisi. He doesn't blame the world for his problems. Kapag nagkamali siya, hindi niya ibabato yan sa iba. Tinatanggap niya yan at inaayos niya. Hindi mo yan makikitang nagre-reklamo kahit nahihirapan na siya. At ang ganitong uri ng accountability ang dapat idinadagdag mo sa pagkalalaki mo. Weak men run from responsibility. Ngunit ang lalaking may dangal, hinaharap niyan lahat ng consequences ng kilos at ng mga desisyon niya. Hindi yan takot. Hindi gaya ng karamihan ng lalaki ngayon na husto lang sa libog, mga wala namang bayag. Kaya kung gusto mong maging isang tunay na lalaki, iginagalang, nire-respeto at tinitingala ng marami, tigilan mo na ang pagtakbo mula sa mga responsibilidad. Stop running and own your life. Number 3. Unbreakable discipline. Discipline is doing what needs to be done even when you don't feel like it. Tinatamad kang gumising sa umaga pero kailangan mo nang bumangon ka. Dahil ang lalaking walang disiplina, marami ang nasisimulan pero walang natatapos kahit isa. Gustong may mangyari pero walang ginagawa. A man without discipline is a slave to his own emotions.
Kung gagawa ka lang sa tuwing motivated o ganado ka, wala kang matatapos niyan. Real discipline is not about motivation. It's about control. Kung motivation lang ang mayroon ka, pero wala kang disiplina, huwag mo nang ituloy ang mga gagawin mo. Sisimulan mo lang yan, pero hindi mo yan matatapos. At kung wala ang disiplina sa prinsipyong mayroon ka, para ka na ring walang prinsipyong sinusunod. Dahil paano mo susundin ang prinsipyong ito kung ikaw sa sarili mo hindi ka naman disiplinado? It takes discipline to follow a good set of principles. Number 4. Purpose before pleasure. A man with purpose doesn't waste his time chasing temporary highs. He is chasing legacy. Kung may ganito kang prinsipyo, alam mo na ang pleasure ay mura ngunit panandalian lang at nakakasira pa. Ngunit ang totoong purpose, makahulugan yan at mas tumatagal. Bigyan mo ng comfort ang isang lalaki, makakalimutan niya ng purpose niya dahil nakakalunod ang pleasure kapag nahulog ka na dito. Malilimutan mo ang mission mo, ang goals mo, at lahat ng mahahalagang bagay para sa iyo. Weak men get lost in comfort. Makikita mo yung mga lalaking yan na mga nasa inuman, may mga dalang patalim na akala mo lagi may kaaway, mga nakikipag-party, nagsusugal, naglalakwatsa, at naghahanap ng maikakama. Tapos pag-uwi sa bahay, anong ulam? Ang lala mo naman. Makinig ka, hindi porket maraming lalaki ang ganyan na ganyan ang ugali, hindi ibig sabihin na gagaya ka na sa kanila. Ikaw, may purpose ka kung bakit ka nandito. Hanapin mo yun at mag-focus ka doon para hindi ka magaya sa mga ganyang lalaki. Dahil tandaan mo, ang pleasure, ang bilis niyan maglaho. Ngunit ang purpose, kapag nahanap mo yan, gagawin niyang makabuluhan ang buhay mo. Tandaan mo yan. Number 5. Respect with strength. A real man gives respect, but he never begs for it. Disente yan sa lahat ng tao, pero may solid na boundaries yan sa sarili. Alam niya kung kailan siya magiging mabait at kung kailan siya tatayo. Marunong yan rumispeto ng iba, pero hindi yan nagtotolerate ng disrespect, manipulation, at hindi niyan hahayaang manahimik lang kahit tinatapakan na siya ng iba. Ganyan ang ibig sabihin ng respect with strength. Weak men try to be liked by everyone and end up being used. Ang lalaking walang ganitong prinsipyo, halos humalik yan sa kuko ng ibang tao para lang makakuha ng respeto. Kahihiyan yan. Ang tunay na lalaki, may laman ang salita niya, may presensya ang bawat kilos at hindi kailangang magmakaawa para lang irespeto ng iba. His strength is calm but never soft. He doesn't try to dominate. He simply refuses to be dominated. Unawain mo yan. Ngayon, kung isa kang lalaki at wala kang ganyang prinsipyo na sinusunod sa buhay, ang dami mo pang kailangang gawin sa sarili mo. At kung hindi mo seseryosohin ang salitang prinsipyo, lalaki kang parang batang iyakin na kahiya-hiya. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.